For today's video, nagkatay pala kami ng langka. Hindi pala biro ang paghahanda nito bago tuluyang maihain sa hapagkainan. Maproseso talaga siya at kailangan ng tiyaga. Unang step, dahan-dahan muna itong hinihimay para maayos na matanggal ang mga laman. Kailangan ding alisin yung malagkit na katas ng langka dahil bukod sa makunat, nakakapit talaga siya sa kamay. Kaya dapat maingat at pasensyoso sa bawat hakbang. Pero kahit matrabaho, worth it naman ang hirap once na maluto at malasahan na. Ibang-iba pa rin talaga habang nagtatrabaho ang iba sa pagluluto ng langka. Itong dalawang ito naman ay panay ang sayaw. Imbes na tumulong, todo enjoy muna sila sa kani-kanilang galaw. Masasabi mo na talaga na iba na ang henerasyon ngayon. Kung dati makikita mo ang mga bata na sama-samang tumutulong sa kusina, ngayon ay mas nauunan na ang sayaw at kulitan. Pero kahit ganun, masaya pa rin makita na puno ng tawa at saya ang bahay. Iba man ang hilig ng kabataan ngayon, ang mahalaga ay sama-sama pa rin ang pamilya sa bawat simpleng gawain. Naniniwala talaga ako na dapat sa murang edad pa lang, ang mga bata ay natututo na at nasasanay sa mga gawaing bahay. Mahalaga kasing habang bata pa sila, nahuhubog na ang disiplina at sense of responsibility. Kasi kapag hindi mo sila nasanay agad, pag nagkaedad na, mas mahirap na silang turuan at hubugin ayon sa gusto mo. Doon na pumapasok ang dahilan kung bakit marami ang nahihirapan sa pagpapalaki. Dahil sa sobrang init ng panahon ngayon, bigla pala kaming nag-crave ng sabaw ng buko kasama ang malambot nitong laman. Kaya ayun, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Linagyan namin ng gatas at kaunting asukal para mas lalong sumarap. Tapos syempre, hindi mawawala ang skyflakes na isasawsaw. Simple lang pero sobrang sarap at preskong-presko sa pakiramdam. Sa ganitong init ng panahon, sapat na ito para masatisfy ang craving. Craving satisfied talaga. Bandang hapon na nang biglang dumating ang tito ko galing trabaho. Halatang pagod na pagod, kaya pagkadating pa lang ay doon na agad siya tumambay kina nanay. Sarap na sarap sa pagkaupo, parang doon na talaga na ilabas ang pagod ng buong araw. Nagkukwentuhan kami dyan pero sa totoo lang, hindi ko na halos maintindihan ang kwento niya. Kasi habang nagkukwento, parang galit na galit, paiba-iba ang tono. Minsan pasigaw, minsan seryoso. Pero ganun yata talaga kapag pagod, maraming gustong ilabas. Kahit magulo ang kwento, ramdam mo pa rin na kailangan lang niya ng pahinga at makakausap. Nagkukwento siya dyan na kagabi raw, bandang alas 11 o alas 12 ng madaling araw, may napansin siyang dalawang tao sa di kalayuan ng kubo niya. Panay daw ang sindi ng flashlight, parang may kinukuha sa paligid. Hinalaan niya, yung mga bunga sa puno ng niyog ang pakay kasi doon daw nanggagaling ang ingay. Balak na nga raw niya kaming gisingin pero nag-aalala siya na baka makita pa siya ng mga tao. May kalayuan din kasi ang kubo niya mula sa bahay namin at wala rin siyang cellphone para matawagan kami. Kaya ayun, galit na galit siyang nagkukwento at paulit-ulit na sinasabing maging mapagmasid daw kami sa paligid. Baka raw mamaya hindi na namin namamalayan na nanakawan na pala kami. Kahit ganyan lang siya magsalita, minsan galit, minsan mataray, ramdam mo pa rin na concern siya sa amin. Para bang sa sarili niyang paraan, pinoprotektahan niya kami. Hindi man siya expressive, yung pagbabantay at paalala niya sapat na para masabing may malasakit. Sa ganitong mga pagkakataon mo talaga makikita na kahit puro sermon, ang maririnig mo pagmamahal at pag-aalala pa rin ang pinanggagalingan nito.